Friday service. And I just wanna encourage, kung pwede po yung mga iba, may mga spaces pa po dito, we can move. Ayan, praise the Lord, hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, salamat nandito ka. Salamat nandito ka, amen. Salamat nandito ka, praise the Lord. Salamat nandito ang mga kapatiran natin, nakabalik, yung mga matagal na nawala. Praise the Lord, yung bagong kapatiran, bagong attend ngayon, di aksidente na nandito ka. The Lord loves you so much, amen, that God has called you for a time as such as this. Amen, hallelujah. Let us just bow our heads and let us welcome the presence of the Lord. Our holy God, na ating pong inawitan kanina. Hallelujah. As I worship kanina, ayoko pang matapos. It was wonderful to be in the presence of the Lord. Hallelujah. Ora basika rarabashanda rabasika rarabakaya. Ora basika tarabashanda rarabasika rarabashandiri. Ora rarabasika 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 rarabakaya. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. Holy God, holy God. Lord, night and day, day and night, let's just, Lord, that we will lift up worship before you, O God. Lord, sa mga panahong, Lord, hindi ka po namin na-worship. We ask for forgiveness, O God. But we pray, O God, may worship arise, O God. Even people are here listening, they are worshiping you, Lord. Even as I preach, I am worshiping you, O God. Hayaan mo that worship rises up, O God, as Lord God, mabangong insenso sa iyong harapan, Lord, na napiplease ka, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ora basika tarararabashanda rabashanda ririri. Heavenly Father, today, Lord, we just acknowledge your presence in our midst, O God. Moving, Lord God, in our miraculous and powerful way. We welcome you, Holy Spirit, in this church, in our midst, O God, that when the words of God are being spoken, O Lord God, nandito ka, Panginoon, para baguhin ang aming puso, ipaintindi sa amin ang mensahe mo, Panginoon. Let your anointing cover me, O God, that it's not my words, but your words. And Father, we thank you that your words are powerful, alive, O God, changing us from glory to glory, O God. Lord, we thank you that your words will pierce our hearts, O God, to the dividing asunder of soul and spirits, bones and marrows, so that your word, O God, will be the final authority in our lives, O God. Hindi, Panginoon, ang salita na naririnig namin kung kani-kanino lang, but it is your words, Lord God, will be powerful, O God. It will run through our veins, Lord God. Your word is water cleansing us, O Lord God. And Lord, removing all the gross and the dross and all the impurities in us. Let your words accomplish its purpose today, O God. Nalilinisin mo kaming muli, Panginoon. You were purge us, Lord God. Kung may mga dapat ayusin at baguhin sa amin, let your words, O God, accomplish its purpose, O Lord God. And Father, we thank you that your church is a glorious church. Your church is a glorious bride of Christ, O Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, na Lord, dalhin mo po kami sa level, Panginoon, na tunay, Panginoon, nais ka namin bigyan lamang ng kaluguran, O Diyos. Kaya, Panginoon, patuloy na itago mo ako sa iyong likuran upang sa ganun ang salita mo, Lord God, will come powerfully, and your words, O God, ay tunay nga ma-deliver according sa nais mo, Panginoon. And salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa gagawin mo, Panginoon, O God. Lord, na himala sa aming kalagitnaan. And the best miracle is a life changed before you, O Lord God. Marami pong salamat. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. And we declare victory. Amen. Amen. Hallelujah. Kapag may buhay na nababago, ang tawag doon ay victory. Ay, ulitin ko, kapag may buhay na nababago, ang tawag doon, victory. Praise the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are victorious. The fact na nandito ka, you are victorious. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hey,
Good morning, Victorious. Victorious ka kasi nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, victorious ka kasi nandito ka. Kasi yung katamaran na umaten, na pagtagumpayan mo, yung masama pakiramdam ko, mag-online na lang ako, may online naman. Hello? Pero napagtagumpayan mo yon, kaya ikaw ay victorious. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay victorious. Ikaw ay victorious. Amen. Hallelujah. At binabati ko po ang mga nanay sa buong mundo. Happy Mother's Day po sa inyo. Dito sa JCSGO, nag-celebrate tayo ng Mother's Day nung first week of April na extend dahil inantay ko yung mga kamamihan ay makadalo. So, pero mamaya po ulit ay babatiin ulit namin kayo. At kahit araw-araw pa naming batiin ng mommies ng Happy Mother's Day, it's nothing to compare yung pagod nyo, yung mga sakripisyo po ninyo para ang mga anak ninyo ay naging maayos. Amen. Well, hindi ko nga lang nararamdaman at nararanasan ang pagiging mother kasi hindi ko naranasan, pero spiritual mother naman ako. Iba din. Iba din kapag spiritual mother ka. Pero ngayon, physically sa mga mommies, saludo po ako sa inyo. Amen. So nandito po tayo sa salita ni Lord. At when we study the Word of God, wag niyo akong pandidilatan at wag niyo akong titignan ng masakit kapag ako'y nagtuturo. Ako lamang po ay tagapagsalita ng salita ni Lord. Hindi po madali ang magturo. Kasi habang nagtuturo ka physically, mas maraming nakaturo sa akin. Kung ang turo ko lang is ganyan, physical na turo, nakaturo sa akin ay 3. Amen po ba? Are you with me? So kapag nagtuturo po ako muna ang binabago ng Panginoon. Amen po ba? Totoo. Kaya po pag nagtuturo ako, I pray that God anoint my lips so that I don't deliver it in such a way na kumbaga masakit na nga ang salita ni Lord, mas masakit pa nung nasabi ko, di ba? So, kung nasasaktan kayo, may nangyayari sa buhay nyo. Amen! Woo! Praise the Lord! Teka lang po, take your time. Send nyo yung link, hinahanapan ako ng link. May nagsabi, bakit daw asa ng link? Ganun. Hinahanap ang link ng church, ewan ko bakit hindi nila nakita. Na-send nyo na ba sa mga family members nyo ang link? I-send natin. Amen. So, amen. Nakikita po ba natin? Make sure that your families are watching kasi we will never know who's watching, who's being changed. Minsan nga, hindi napanood ng Friday pero napanood ng ibang araw. And nag-feedback sila sa akin. Praise the Lord. Amen. Ngayon, kung hindi nyo po napanood the day itself, yung YouTube link natin, importante po yun. Kasi tinatanggal sa Facebook after months yung natin. Pero kapag yung link ng YouTube, naandun lang yun, anytime pwede nyong ma-watch yung preaching. Amen. So, praise the Lord. The topic last week, amen, our topic last week is grace versus holiness. Amen. So this time po, itutuloy na natin to. Amen. Amen. So itutuloy na natin to. As we continue to study about holiness, our ultimate goal is to become the bride of Christ as a church. Kasi po, bride of Christ ang church. Mamaya, mababasa po natin yan. So, let's proceed. Ang ibinibigay ko na lang ngayon sa media is yung aking outline. So, ako po ay may 2 outline sa kanila at personal ko po ito. So, basahin ko na lang po itong aking sinulat dito. What does holy living mean? To be holy is to be separated unto God. It means waking up every morning, living for His glory and the advance of His kingdom. It means loving God more than loving our sin. It means rearranging our priorities to comply with God's blueprint. Actually, sinulat ko din to doon sa topic natin last September, Pursuing Holiness, kung natatandaan nyo po ito. So ito po ang ibig sabihin ng holy living, separated unto God, walking up every morning para ang desire natin is to
live for God's glory alone. Amen. And that we want to advance His kingdom. Pagising mo ng umaga, Lord, gamitin mo po ako para ma-advance yung kingdom mo. May you use me, O God. Na kapag ako nakikita ng mga tao, ang nakikita sa akin ay ang glory mo, Panginoon. Amen. Pag nakita ko ng boss ko, nalangitan siya. Kasi ang nakikita sa akin ay image ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Nagtuturo ako pero ako po ang mas kailangan ko yung mensahe ng Panginoon. Kasi as I preach, dapat nakikita din sa akin. Amen. It means loving God more than loving our sin. Loving God more than loving our sin. Minsan nagkakaroon ka ng, Lord, ano bang uunahin ko? Ito o ito? Pero parang gusto ko to. Pero ito ang gusto ng Panginoon. So sino ang mamahalin mo? Loving God more than loving sin. It means rearranging our priorities to comply with God's blueprint. Rearrange natin yung priorities natin kasi ang gusto natin mabigyan ng kaluguran ay ang Panginoon. Are we with me? Am I making sense? Amen. 1 Corinthians 6:20. For you were bought with a price, so glorify God in your body. You were bought with a price. Actually, niredeem tayo ng Panginoon. Tawag dito. Nakasangla tayo eh. Sinangla tayo eh. Nasangla tayo eh. Nakasangla tayo at hawak tayo ng kaaway. Pero we were redeemed. Ang tawag doon, kung sa pawn shop, binili tayo, kinuha tayo. Sino nasubukan nag-pawn shop? Ng mga jewelries nyo. Nag-pawn shop. Kasi wala kayong pera, naka-pawn shop. Ngayon, may nag-volunteer, tutubusin. Magkano ba yung pawn shop mo? Kasi nangangailangan ko ng ganito eh. Okay, ako na lang ang tutubos para makuha yung precious, may value kasi yon. Tayo yon, nakasanla tayo sa kaaway. Pero because we are precious in the sight of God, Jesus Christ died on the cross for you and for me para ma-redeem tayo doon sa ating kalalagayan na forever tayong nakasangla sa kaaway kung hindi dahil sa Panginoon. Amen po ba? So ni-redeem na tayo ng Panginoon. Hallelujah. So glorify God in your body. Kapag alam mo at naririnig mo ang tinig ko na to, ikaw na nasa online, naririnig mo ang tinig na to, you were bought with a price. Therefore, glorify God in your body. God has given us so many chances in our lives. Pabalik-balik tayo sa kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, anak, tinubos na kita. Huwag ka nang magpaalipin sa kasalanan. Tinubos na kita. You were bought with a price. Because you are special in my sight. Sabi ng Panginoon, ikaw kapatid ay special sa harapan ng Diyos. And Jesus Christ, with His loving heart, He died on the cross for you and for me para tayo ay ma-redeem sa kasalanan. Therefore, glorify God in your bodies. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Napakabigat ng mensahe na to. Tayo ay binili. I remember, meron po akong, sabi ko nga, may college ring ako. Ang hirap pumili ng ring nung mga panahong mahirap tayo. Pangkain mo na lang, wala pa. Tapos college ring, kasi sabi ko, sa pamilya namin, ako pa lang ang unang gagraduate ng koleyo. At para gumraduate ng college, tears of sacrifices bago sino nakakaintindi, mahirap magpa-koleyo? Mga magulang. Ang hirap magpa-college, lalo na ngayon ang taas na ng tuition fee. So nung panahon na yon na ako po ay nag-aral ng koleyo, 4 years, naging 5 years kasi nag-shift ako ng course ko. Tapos sila ate na isangla na nila lahat ang kanilang mga jewelry para suportahan ako. Working student pa ako. Meron pang, may mga iba pa ako, Pastora Imelda na nagpirma ng cheque nung panahong walang-wala na kami. At sabi niya, bayaran mo ang tuition fee mo. So iba't ibang tao tumulong para ako ay makagraduate. Eto na, merong college ring na huhulog-hulugan ng ilang buwan para pagka-graduation, merong kang college ring. Ako naman kumuha ako. Sabi ko, Lord, eto na lang ang talaga yung parang investment ko para pag gumraduate ako, nakikita yung university kung saan ka gumraduate. Mga pangarap, ano. Pero nung magbo-board exam na ako, walang-wala pa rin ako na pera, ano. Sinangla ko yung college ring ko na parang para sa akin special 'yon. Pero sinangla ko dahil nga
kailangan ko pa ng pang-review ko. Mura lang naman ang value nun. Nung tutubusin na, hindi ko na natubos kasi na hold up yata yung yung ano yun, yung pawn shop at kasamang nawala yung aking college ring. Kaya hanggang ngayon pangarap ko pa rin magkaroon ng college ring kasi alam mo yun yung unang-una sanang totoong jewelry ko na makikita mo. Tapos, uy, diyan ka graduate, mga yun yung parang ano no. Pero nawala. Pero praise the Lord, I was bought with a price at ang price na pinambili sa akin ay ang dugo ni Jesucristo, kaya ako nakakatayo sa inyong harapan. Kung gusto ko rin naman bumili ng university o college ring ko, siguro naman madali na lang yun makabili in the future. Pero sa ngayon, naalala ko lang na ang hirap tubusin, lalo na pag wala kang pantubos. Amen po ba? Hindi mo kayang tubusin. Marami sa inyo narimata na yung mga jewelry. Kasi inano sa pawn shop, pero wala kang pangtubos. Lumaki na ng lumaki yung interest, hindi mo na natubos. Tama, mali. Sino nangyari yon? Parang binenta mo na lang kasi wala na eh. Pero praise the Lord, kahit tayo, ang kabayaran sa ating kasalanan ay kamatayan, wala nang pwedeng tumubos sa atin. But thanks be to God, tinubos ka niya. Sabi mo sa katabi mo, tinubos ka niya. Tinubos ka niya. Oh, in English, baka hindi nyo kaintindihan yung tinubos. God redeemed you. God bought you with a price. Kaya ang challenge ko sa inyo, glorify God in your bodies. Ano ibig sabihin ng glorify God? Hayaan nyo na sa inyong buhay makita ang Panginoon. Amen po ba? Kasi pananagutan na natin sa Panginoon kasi tinubos na tayo eh. 1 Peter 1:15-16. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Amen. Tinawag po tayo ng Panginoon sa kabanalan. Tinawag niya tayo to live a holy life. So, let us be holy in all our conduct. Amen po ba? So, let us live holy in all our conduct. Amen po ba? Nagre-reflect po kayo sa message. Ako din, nagre-reflect ako. May mga bagay ba ako na nagawa na hindi nakakalugod sa Panginoon? I know we all are. We ask God for forgiveness. In Jesus' name, Lord, we ask for forgiveness kapag may mga nakikita ka sa amin na hindi nakakalugod sa'yo, hindi banal na pananalita, na nakagawa kami ng bagay, or Lord, nakapag-isip kami, Lord, in Jesus' name, Lord, right now, I ask your precious blood, Lord, to cleanse us, Lord God, sa anumang mga bagay na nag-contaminate sa amin, even throughout the week, even kaninang umaga, Panginoon. Let's proceed. John 2:17. His disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. Zeal for your house will consume me. Ibig sabihin, alam nyo as Christian, si Jesus po, ang ginawa niya dito, sabi niya, zeal for your house will consume me. Yung kumbaga, ang zeal niya sa house of God ay maging banal. That time kasi, ginagamit nila ang church na may money exchange. Dapat ang currency lang sa church ay ganito. May mga iba't ibang lahi na pumupunta sa church, kailangan ng exchange, currency exchange. Halimbawa, may dumating na Saudi dito, ang pera niya Saudi, hindi, dapat dinars lang ang gagamit. So parang gano'n. So may exchange, may currency exchange. Nagalit si Lord kasi para nagiging negosyo sa church, yung gano'n. Tapos instead na, o kaya magdadala na lang, basta may mga, ibig sabihin, imbis na church lang siya, to just really seek God, naging business hub ang church. Naiintindihan niyo ako? May mga iniiwasan natin. So kung halimbawa sa church natin, nagkakaroon ng pagkatapos ng church, yung binibili ko sa'yo. Kasi nga sa church, ngayon lang kayo magkikita every weekend. Pero hindi naman kailangan na mamali naman ang motibo natin sa pagpunta sa church. Kaya ka pupunta sa church kasi may negosyo ka at dadalhin mo. I do not condemn people na delivery na lang nila on Friday kasi yun naman talaga yung usapan. Iba yun. Iba yung usapang internal na kayo, no? Pero hindi yung kaya nangyayari, nagiging institusyon na ng negosyo and business yung naging
kalakaran nung panahon na yon, kaya nagalit ang Panginoon. So you know your heart din naman kung ano yung talagang kalalagayan, ano ang sitwasyon dito, ba't nagalit si Lord? Tinumba-tumba niya yung mga table doon. Talaga nagalit si Lord. Zeal for the house of God consume me. Ano yung nagkukonsume sa kanya? Yung zealousness niya na ang house of God will be a house of prayer at hindi a house of busy sila sa mga bagay-bagay para to draw them away from the Lord, kung paano kikita. And alam nyo, nung mga panahon na yon, ang kumikita talaga is kung sino yung mga high priest. Negosyo pala nila yon, yung nangyayari sa templo. Negosyo nila. Kumbaga sila yung nagpaparan nung kumbaga it's a big parang sindikato, kumbaga sa kanila yung negosyo na yon. Kaya nagagalit ang Panginoong Hesus kasi hindi talaga tama yung mga motibo na yon. So zeal for the house of God consume me. Ano ang nagko-consume sa puso mo? Mahal na mahal mo ba ang Panginoon? Amen po ba? Mahal na mahal mo ba ang Panginoon? Kasi ang Panginoon ang first love natin. Sabihin sa katabi mo, first love. May love ka ang asawa mo or hindi mo pa asawa, sweetheart mo pa lang, magpapakasal pa lang kayo, hello, or basta ang mahal na mahal mo, mga anak mo, kasi wala ka ng asawa, yung mga anak mo na lang, ibinuhos mo na yung iyong puso doon, pero other than your loved one, ang pinaka-love mo dapat ay ang Panginoon. So ang first love mo si Lord. Amen. So, how strong is your zeal to see the bridegroom? Kung mahal na mahal mo ang Panginoon, gusto mo na makita ang bridegroom. The bridegroom is none other than Jesus Christ. Amen. Sino excited makita ang Panginoon? Sino excited? Ano ba talaga itsura ng Panginoon? Sabi nila siya ay, hello, ano ba itsura ng Panginoon? Gusto ko makita. Yung excitement mo ba na makita ang bridegroom? Sino excited? Baka iniisip niyo si pastora parang gusto na yatang mamatay kasi gusto na makita ang Panginoon. I see the Lord na ba agad? Ewan ko sa inyo, pero alam niyo, the excitement in me, why I keep on living, kasi this is temporary, nakakapagod, ang daming stress sa mundong ito. Pero pag ina-expect ko, di bale, makikita ko naman ang Panginoon at the very end of this journey na crooked and ang daming problema. Pero at the end, ang pinakadulo nito, pag napagtagumpayan mo, I see the Lord naman. Yung mga iba na iiyak kapag may patayan, namamatay, we do not question God sa mga nangyayaring may mga namamatay. Siyempre, nalulungkot tayo, nagkakaroon ng separation physically. But it doesn't stop there. Merong eternal life. So kapag may namatay na part ng buhay natin, it's just a separation of physical, pero kung siya'y nag-ayos ng buhay niya, Kristiyano siya, kapiling niya ang Panginoon, I see the Lord na siya. Amen po ba? So, ang gusto ko naman is, makita natin yung bridegroom. Ibig sabihin ng bridegroom, si Jesus Christ po kasi ang bridegroom. Tayo, as a church, will be the bride. A glorious bride. Makikita natin ang Panginoon kapag nag-aayos tayo ng buhay. Sino gustong siya ay part ng bride and imimit natin ang bridegroom in the future? Sino excited? Alam nyo, yan ang glorious story sa Bible. Kung babasahin nyo ang Bible, ang pinaka-end result is the wedding of the Lamb. The wedding. Actually, ang buong Bible is a beautiful love story. It's the love story of God to the mankind. Sobrang ganda ng Bible as a whole kung kukunin nyo siya, kung pag-aaralan nyo siya, ang ganda ng Biblia. What is stopping you from reading the Bible? What is stopping you? Ang ganda-ganda niya. Kasi nga, hindi pa natin naiintindihan. Pero I'm telling you, start reading the Bible. At ang kabuuan niyan is a love story of God sa atin. Ang redemptive plan niya. Kasi ayaw niya tayong agawin. Kasi ang nangaagaw ng love natin ay ang kaaway. Walang iba kundi si Satan. Tug of war. Pilit kanyang inaagaw sa iyong lover na si Jesus. Pilit kanyang hahatakin, dalhin kanya sa pusali, dalhin kanya sa karumihan upang hindi ka
maging bride ng ating bridegroom. Amen. So where do you soak yourselves? If you soak in God's presence, people will discern through your walk and talk. So saan mo binababad ang sarili mo? Kapag binababad mo ang sarili mo sa Panginoon, makikita ng mga tao through your walk and your talk. Sa paglalakad mo, inaayos mong buhay mo, hindi lang tuwing Friday, maayos ang buhay mo, and Saturday hanggang Thursday, balik ka na naman sa dati mong ginagawa, and then, Friday ngayon, magbabawas ako ng kasalanan, a-attend ako ng church. Hindi po, dapat po, every day, you live your walk and your talk that you are soaking yourself in Jesus' presence. Hallelujah. Amen. Let's read Romans 12 verse 1 to 2. I want you to know, read po natin ito nang may conviction sa puso natin. Ako'y tagapag-message lang, ina-amplify ko lang, pero this is the word of God. Romans 12 verse 1 to 2. Ready, read. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Hallelujah. Ito po, appeal. This is an appeal. Nag-a-appeal po ang author ng Romans na si Pablo, at nag-a-appeal din po ako sa church. I appeal to you by the mercies of God. Mercy, yun yung grace ni Lord na atin pong nai-enjoy. Tayo po ay I'm appealing to each one of us that we present our bodies as a living sacrifice to God. Amen. Itong katawan na to, when we offer to God, magiging sacrifice. Ibig sabihin hindi natin papatayin ang sarili natin physically, but let us mortify the deeds of the flesh. Di ba pag sacrifice, pinapatay? Patayin na po natin mga hindi nakakalugod sa Panginoon. And as we offer ourselves as a living sacrifice, patayin ko ano yung mga hindi nakakalugod sa Panginoon. And we come to God in humility and let us serve the Lord. Amen. Let us present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual act of worship. Spiritual worship po natin ay ang tayo po ay magpa-crucify sa lahat ng mga gawa ng laman at tayo lumapit sa Panginoon. So when I come to God, Lord, ano pa yung mga nakikita mo hindi nakakalugod sa'yo? Lord, crucify, Lord. Lord, patayin po, mortify po any part ng katawan ko na hindi nagbibigay kaluguran sa'yo, so that I will give glory to you. I present myself as a living sacrifice unto you, O God. Amen. So yun po yung ating paglapit sa Panginoon. At sabing ganun sa verse 2, meron pong paalala ang author ng Romans, do not be conformed to this world. Huwag kang kokomporme sa mundong ito. Huwag kang gagaya sa mundo. Hindi ginagawa na nila Yun ang ginagawa. Let's conform. Parang viral to sa panahong ito. Nagva-viral. Sige, gawin na natin. Nagkakaintindihan tayo. Pag nag-viral na, lahat na ng vlogger, yun na yung gagawin. Kasi yun yung viral. Para naman, mainit-init pa at maraming views. Hello. It's not about what the world is doing. Nagko-conform tayo, pero hindi po dapat tayo nakiki-flow sa mundong ito. Kundi, i-transform natin ang ating mind, renew our mind, para matetest natin kung ano yung nakakalugod sa Panginoon, ano yung kalooban ng Panginoon, at maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Sino gusto na bibigyan mo ng kaluguran ng Panginoon sa buhay mo? You could put a smile in the face of God. Kung meron kang gustong i-please, huwag yung ibang tao. Huwag si pastor ang ipiplease mo. Si Lord. Please God. Ako kasi, madali lang ako i-please.
Amen. Madali lang ako i-please, so wag ako ang i-please mo. Na mababaw lang ang aking kaligayahan. Ay nako si Pastora, ganito lang yan. Please na natin agad yan. Madali lang ako please, pero wag akong i-please nyo, si Lord ang i-please nyo. Amen. Halaman lang, natutuwa na ako. Alam mo yung ang babaw lang ng kaligayahan ko, madali akong i-please, pero wag ako. Si Lord ang i-please mo. Amen. So, i-please natin ang Panginoon. Kasi pag na-please si Lord, yung mga blessings natin na ang tagal nang nabinbin, i-unlock ni Lord yun. Yung akala mo walang pag-asa sa mundong ito, wala ka ng pag-asa. Parang, Lord, parang hindi mo yata napapakinggan ang aking prayers. Please, God, by living a life that conforms to the Word of God, and magugulat ka na lang, yung mga imposible, kaya ni Lord. Amen. Yung mga imposible, kaya ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya ni Lord. Basta matransform yung ating isip, amen. Matransform yung ating kaisipan, huwag tayong magkonforme sa mundong ito. Puro ang kalooban ni Lord, dun tayo, amen. Kaya kang i-bless ni Lord. Kahit nagtatago ka pa, i-bless ka ni Lord. Yung minsan, in your quiet place, nandun ka lang sa kwarto, hindi alam ng mundo kung ano yung pinagkakaabalahan mo, but you're seeking God, you're praying to God, kikilos si Lord in such a way na hindi mo ina-expect. I was watching one parang vlog ng isang guy na ang advocacy po niya, his name is Nathan yata. Ang advocacy niya is about Israel. So talagang nag-aano siya ng Israel, nagpo-promote siya to pray for Israel, lalo na yung mga nangyari. Nagpo-promote siya, nagpe-pray siya, lalo na nung yung mga hostages ay pinatay. Basta he's into that. So nakilala, medyo na-i-publish din siya sa newspaper. Pero ang advocacy niya is about Israel and that sa nangyaring October 7. So madami po siya mga so maingay siya in such a way na ang ingay niya is about sa Israel. Tapos dumating siya sa point na he was so sad kasi may mga inaasahan siyang i-release, hindi na-release. At ewan ko, namatay yata. So it was a sad news for him. Sabi niya, Lord, wala na yata. Wala nang silbi yung aking advocacy. Parang he was so down. And then, sino nakaka-experience ng gano'n na parang wala yatang nangyayari sa mga pinagkakabalahan ko. So, he was just doing, I think, walking or nagbabike lang siya sa area niya. Pero wala siyang, parang alam mo yung, parang wala siyang direksyon. Kasi parang nagtatampo siya kay Lord. Kasi all this time, nagkakaroon siya ng battle na inaano niya yung patungkol sa yung desire niya na mahinto na yung gulo sa Israel. Pero ilang panahon na parang nagkaroon siya ng one day na he's so sad. And then, Lord, bakit ganun? Ganyan. So he's questioning God. Alam niyo ba paglabas niya, na-meet niya yung isang babae na dating hostage at naging sikat din siya. Tapos nakalaya pero pinaglaban din niya yung cause niya. Nakita niya, sabi niya, sa dinami-rami ng taong kinontak ko para ma-meet ko yung babae na yon, hindi ko siya ma-meet. There's no way I can meet her. Pero nung araw na yon, nahanap niya yung babae na yon, and nagkakilala sila. Sabi niya, hey Nathan, sabi sa kanya. So siya naman, nagulat siya, bakit kilala siya? So ang kwento is, nung yung babae na yon ay nasa nandun pa sa hostage siya, may parang crumpled paper yata na nandun na mukha ni Nathan na parang it's a write-up about him, yung advocacy niya about Israel. So doon sa hostage camp, nakita nung babae na yon. So na-encourage daw yung babae na yon to fight till makalaya siya and nakalabas nga siya. So parang hindi niya na-imagine na yung kanyang ginagawa would bring about courage dun sa isang nasa kulungan para lumaban. So ibig sabihin, naiintindihan niyo yung kwento ko? Kasi hindi ko lang ma-quote yung pangalan dahil nakalimutan ko na. I think Agram yung babae. I'm not sure. So, nagkita sila sa panahong nadi-discourage na yung lalaki sa ginagawa niya, wala daw parang nangyayari. Pero hindi niya alam,
here comes the woman na naging bold enough to fight for her right at nakalabas po siya, nakalaya siya. Totoong buhay ito. And na-inspire pala siya dun sa kwento nung yung advocacy ni Nathan na yon. So, alam niyo yun, minsan hindi niyo naiintindihan, Lord, ano ba to, nagpapastor ako, ilang taon na ako, 17 years na ako dito sa Barena, nagpapastor. May mga nangyayari ba sa kumbaga parang, Lord, ano pa ang pwede kong gawin, Panginoon? And then suddenly somebody will tell me, and alam niyo, alam mo, pastora, alam niyo yung mga ganon, tapos biglang, wow, it's worth it pala yung aking ginagawa, yung advocacy ko, dahil may nangyayari pala sa mga tao sa paligid na hindi ko lang alam. Hello? Are you with me? So, hindi mo, gawin mo lang yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? May ginagawa si Lord, kaya huwag kang malulungkot. Kung meron ka pinagdadaanan at nalulungkot ka, Panginoon, di mo yata naririnig yung aking mga hinaing. Bakit ganun na lang ng ganun at walang nangyayari? Akala mo lang yun. Sabi mo sa katabi mo, akala mo lang yun. May nangyayari. May nababago. May nababago. You are impacting the world no matter how small your deeds na ginagawa mo. For as you obey the Lord, may nai-encourage, may nabibless sa buhay mo. Tap the person next to you, nakaka-bless ka, kapatid. Nakaka-bless ka, kapatid. Nakaka-bless ka, kapatid. Amen. Nakaka-bless ka. Pastora, wala naman akong ginagawa. The fact na nandito ka ngayon, nakaka-bless ka. Amen. Hallelujah. 1 John 2:16, for all that is in the world, the desires of the flesh and desires of the eyes and the pride of life is not from the Father but is from the world. Amen. I-analyze natin, ano ba yung mga meron sa atin? Desires of the flesh, desires of the eyes, pride of life. Lahat yan, hindi galing sa Panginoon, kundi galing sa mundo. So ano yung mga dinidesire mo? Ano yung mga dinidesire natin? Yung desire mo ba yung mga mamahaling bags, yung mga signatured bags, tapos hindi ka nakakabili kasi maliit lang ang sahod mo? Okay lang yan. Ako nga, hindi dumidikit sa sistema ko yung mga signatured na yan. Masarap din pag may signatured kang gamit, pero hindi masyadong sa akin yan, hindi mo yan dadalhin sa langit. Pero pag may nagre-regalo naman sa akin at syempre nahihiya naman sila, ay bibigyan ko si pastora, nakakaya naman na walang pangalan. Sige, may pangalan. Praise the Lord, salamat sa buhay mo. God bless you. 1,000-folds return. Pero kaya maganda ang bag ko, kaya hindi. Minsan nga nagta-travel ako, nagagalit na si Ate Isel. Asan si Ate Isel? Sabi niya, bakit naman nag-travel ka? Bakit siya dinala mong bag? Ang dami mo namang matitinong bag at maganda at may pangalan. Bakit siya dinala mong bag? Hinakalimutan ko na, hindi ko na naiisip yun. Pag nagta-travel ako, whatever is convenient, yun ang binitbit ko. Sasabi ng Ate ko, Isel, pag may mga picture-picture ako, hindi na natatawa tuloy ako kasi hindi masyado akong particular dun sa mga bagay na yun kasi sabi ko, I just live a normal life. Pride of, desires of the eyes, minsan pikit na lang pag inggit pikit, sabi nila, wag mo namang bibilin, hindi swak sa budget mo hello. Tao pa rin tayo, maganda pa rin tayo, anak pa rin tayo ng Diyos kahit hindi branded ang mga pinagbibili mo. Pero hindi naman ako against sa branded. Kung may branded ka naman, praise the Lord, sa buhay mo, may pambili ka. Pero sa mga walang pambili, wag naman po tayong magkakaroon ng desire excessively. Tapos, nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay, nalulubog naman tayo sa utang. Wag ganon. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. If you afford, you gift yourself, praise the Lord. Pero, wag mong i-desire something beyond your capability and your finances. O sabi mo, pastora, yung mga anak ko nag-aaral pa, kaya kahit na gustong-gusto kong bumili, wag muna. Natapos na sa pag-aaral yung anak mo. Pwede mo nang
umpisahan mag-invest sa sarili mo at sabi mo, ang sarap naman ang pakiramdam na bili ko yung 30 years ko nang inaasam-asam, ngayon lang ako nakabili. O diba, at least meron kang accomplishment. And so when you have it in your hand, alam mo, pinaghirapan mo, inantay mong matagal, dinelay mo yung gratification. Hindi yung gustong-gusto mong bumili, pero wala ka namang pambili. Tapos, yun na nga, nalulubog ka na lang sa pambili. Amen po ba? Praise the Lord. Pride of life. Yung pride of life, yun nga, yung very, kung ang kasama mo, maiinggit din lang, o di kaya, ma-feel out of the place, hintuan na natin yung pagtataas natin, pagkukwento natin, kasi ma-out of place sila. Mararamdaman nila, ay hindi ako, don't belong kasi masyado siyang mataas kasi nagmamataas pa siya. Alam niyo yun. So, pride of life, may the Lord take away this pride in our lives, and let's be normal. Alam niyo kung sino yung mga successful people? Sila pa yung napakababang loob. Sila yung hindi mayayabang, yung mga na-accomplish na nila. Kasi at the end of the day, yung na-accomplish pala nila, yun, wala lang pala yun. Akala natin, buti pa siya, siguro ang sarap ng pakiramdam niya kasi na-accomplish niya na. Hindi, yung mga naka-accomplish na nasa taas, nararamdaman nila, wala lang pala sa kanila yun, na-achieve na nila. So, parang sa kanila, ganito pala ang pakiramdam pag nasa taas ka na. Yung parang normal na buhay. Mamaya makikita mo, naka-ordinaryo, naka-shorts na lang sila. Akala mo mamamalengke lang sila, pero sila yung mayaman. Kasi nga, parang nandun na sila, na-achieve na nila. Back to normal life lang po sila. Hello? Kaya pag pinayaman tayo ni Lord, ito ang challenge ko sa inyo, let us invest in the kingdom of God. Gawin natin kung ano yung kalooban ni Lord. Meron nung kakakilala, mayaman, taga-Korea, ang ginagawa niya, nagmi-mission na lang siya. At sa pagmi-mission niya, o nagagamit niya yung pera niya sa travel, nagagamit pa niya yung gift ni Lord sa kanya. Sabi ko, magandang, kaya Lord, payamanin mo po ako para travel lang ako at mag-share lang ako ng gospel. Amen! Diba? Ang saya nung ganon, na kapag ikaw, you will not build your empire, but you will preach the gospel to the ends of the earth. Payayamanin ka ng Panginoon. Praise the Lord. Yun ang desire ng puso ko. Lord, payamanin mo ako. Here I am. Use me to the ends of the earth. Amen. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Ganon din sa inyo. May the Lord bless you. Gamitin ni Lord ang buhay ninyo para ma-impact pa ang iba't ibang mga tao. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Genesis 1 verse 26, ito napakasarap nito. Then God said, let us make man in our image after our likeness. Kawangis po natin ng Panginoon. Kaya wag mong i-distort ang wangis ni Lord. Kapag ka ikaw, gumagawa ka ng bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, ka-image mo si Lord Nadidistort ang image ng Panginoon. Amen. Nire-represent natin ang Panginoon. Kahit saan. So, ang dapat makita sa atin ay yung image ng Panginoon. Amen po ba? We live in an unholy world. We battle daily for holiness. It is extremely difficult for us to win the battle because the odds are stacked against us. Kasi napapaligiran tayo, the odds are stacked against us. Hindi, normal lang yan. Yan ang trend sa mundo, okay lang yan. Hello? Hindi okay lang yan. It is an uphill battle. Everyone else is doing. Why can't I? Lahat ng tao ginagawa. Bakit hindi ko gawin? Bakit hindi ko i-try? Pero hindi nakakalugod kay Lord. Drop it. Huwag mong gagawin, kapatid. Kasi ang importante pa din, kahit na nandito ka na sa kalagitnaan ng mundong magulo, at mundong puro kompromiso, at the end of the day, we are made in the image of God. Amen. So, hindi yung everyone else is doing it, gagawin ko na din. Hindi pwede yung ganun. Gawin pa rin natin kung ano nakakalugod sa Panginoon. Not only is the enemy everywhere, but they are also inside. Nandito, na kumbaga yung our unredeemed nature, the flesh will tend to tell us what to do.
Itong flesh na to, sinasabi niya, ito dapat mong gawin. Ito gawin mo. Pero hindi. Kaya nga, lagi tayong nagre-renew ng ating mind para hindi yung sinisiksik ng kaaway sa utak natin ang gagawin natin, kundi yung kalooban ng Panginoon. So, pag sinisiksik na ng kaaway sa isip natin yung mali, when you read the Word of God, you are cleansed. The Word of God is cleanser. Kini-cleanse niya yung maduming isip at puso natin. Amen po ba? So, ano man ang sinisiksik ng kaaway, hindi siya magtatagumpay kasi in Jesus name, hindi ko gagawin to, in Jesus name, ganun. May labanan na gaganap. Pero ikaw bilang isang tao, isang Kristiyano, made in the image of God, you will fight the battle. Kung ang utak mo mali na yung channel niya, i-rechannel mo na in Jesus name. Ay, naku, ano ba yung naiisip ko? Naku, mga malalaswana naman yung naiisip ko. Rechannel. Hello? I-rechannel natin yung takbo ng utak natin. Hebrews 12 verse 14. Strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Ano daw ang i-strive po natin? Peace with everyone. Hindi ka dapat nakikipag-away. Naku mga online, pag nanonood kayo, huwag kayong nakikipag-away sa kapwa nyo. O pinsan, hindi kayo nakikipag-away physical na nakikipagsalitan, pero nagtatampo kayo at hindi nyo nakinikibo. Hello? Strive for peace with everyone. Kung na-offend ka, lapitan mo, humingi ka ng tawad. Na-offend ka kay Sister Chris, alangan naman na mananatili 1 year, after 1 year, saka mo lang siya kakausapin. Hindi na ako attend sa church na yun. Na-offend ako, laging nandoon si Sister, na-embier na ako kapag nakikita ko siya, ayoko nang umattend. O kaya si pastora sa tuwing nagpipreach naman, nasasaktan naman ako, ayoko nang umattend. Hello? Hindi ko na mapatawad si pastora. Hello? May nagsabi sa akin na pastora, alam mo, hindi na po umaattend yung isang kapatiran kasi sa tuwing nagpipreach ka naman, na patungkol naman sa kanya. Kaya tuloy ayaw na daw niyang umattend. Anong gagawin ko? Babaguhin ko yung preaching ko? Hindi. Kaya ka tinatamaan dahil binabago ka ng Panginoon. And it's pride. It's pride if you don't attend because you do not want the Word of God change your life. Hindi pa tapos si Lord, tinatapos ni Lord ang trabaho niya, purification sa buhay mo. Magpatuloy ka, kapatid. Hindi ko siya kinokondem na ayaw niya nang mag-attend. Hindi ko nga alam kung sino yun Nasabi ko, hindi ko naiisipin kasi palaisipan sa akin yan. Nung sinabi sa akin, pastora, hindi na daw siya uma-attend kasi nasasaktan siya sa preaching mo. Sabi ko, sino kaya yun? Hindi ko alam kung sino yun. So kung alam niyo po, i-encourage niyo siyang umattend. Pero hindi ko nga alam kung sino yun. Pero sabi ko, madami naman talaga sa totoo lang na kapag ka nagpipreach ako, hindi nila nagugustuhan, bye-bye pastora na, okay lang yun. But I've done my part. Kasi sa harapan ng Diyos, haharap ako. Sa harapan ni Lord, haharap kayo. So, kapag humarap ako, ang sasabihin sa akin ni Lord, hindi mo ginawa ang pinapagawa ko sa'yo. O di ako naman ang kawawa. So, maiksi lang ang buhay, maiksi lang ang panahon na ilalagi ko sa mundong ito. May I do what God has asked me to do. Amen. I am a pastor. I have to pastor you. I am a leader leading you in the paths of righteousness for His name's sake. Amen. Hallelujah. I will lead you to the waters, the still waters. I will be the guide of the Lord to restore your soul. Kapag kayo ay nagkakaroon ng agam-agam, na hindi nyo na alam kung anong direction ng buhay ninyo, then the Lord sends me to restore your soul through the Word of God. And I pray as I preach, your souls are being restored in Jesus' name. Amen. Husbands, Ephesians 5:25-27. Husbands, love your wives. Mga husbands? Husbands? Asa na mga husbands dito? Mga ilan-ilan? Husbands? Mahina. Husbands? Parang walang sigla ang mga husband. Husbands! Husbands in the house! Love your wives! Mahalin nyo ang inyong mga asawa. And love is a decision kahit nakakairita. Sabi ni Oyo at ni Christine Hermosa, kahit na nakakairita, mamahalin mo yan kasi yan ang asawa mo.
Anong sinabi sa susunod? Anong analogy? Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Binigay ng Panginoon ang sarili niya para sa church. That He might sanctify and cleanse her, ang her is the church, with the washing of water by the word, gaya ng sinasabi ko, word of God ang nagke-cleanse sa church. So ang word of God, when the word is being preached, God is cleansing the church. Amen. God is cleansing us. Amen. Washing of water by the word that He might present her. Anong ipepresent ni Christ? Present the church to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but she should be holy and without blemish. Nai-imagine nyo? It's about a wedding feast. Si Jesus Christ, ang bridegroom, pine-prepare niya ang church, winu-wash niya ang church, kaya ang church, lagi na lang ang salita ni Lord, ang pangbuhos, pang-ayos sa atin. Nag-aayos tayo ng buhay sa church. Yes, lahat po tayo, puro pangit ang past. Pero inaayos tayo ng Panginoon. When you commit your life to God, binabago ka niya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, binabago niya ako. Binabago niya ako. Praise the Lord, binabago niya ako. Amen. Sa mga taong akala nila, ako ay ganun na dati pa. Sorry po, binago na ako ni Lord dun sa dati. Amen. Sabi mo sa katabi mo, binabago ako ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahihiya, binabago ako ni Lord. Tawag dito, huwag kang maiinip. Unti-unti, binabago ako ni Lord. Amen. Binabago ako ng Panginoon that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Hanggang maging finesse, refined na tayo, walang wrinkle, and we are holy without blemish, haharap tayo sa Panginoon. Beautiful in white. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians 11:2-3. For I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Sino po ito? Si Pablo, nung sinulat po ito, sabi niya, I am jealous for you with godly jealousy. Kumbaga si Pablo kasi kapag nag-preach siya sa church niya, tapos napupunta pa siya sa iba, baka mamaya may biglang dadating na mga ibang preacher at ikokorap yung mga utak nila na maling katuruan. Kumbaga nag-ayos siya ng buhay niya, binibigay niya ang buong buhay niya sa kongregasyon, sa kanyang pinapastoran. Tapos pag umalis siya, kumbaga, he's trying his best para ang church ay maging, kumbaga, chaste virgin to Christ. Ibig sabihin, yung pure virgin before God. Ibig sabihin, ang church ay hindi ma-adulterated. Alam niyo, yung parang sa church na to, ay, ang dami-daming tao, ang saya-saya, pero tignan mo naman ang pamumuhay, hindi na babago. Bakit? Kasi nga, hinahayaan na lang. Hello? Hindi. When we are in the church, we make sure nag-aayos tayo ng buhay, at si Pastora, lagi na lang ang pinapapreach, ang pinipreach niya is about holiness, about pag-aayos ng buhay. Bakit naman si Pastora ganun? Kasi nga, tulad ni Pablo, I am jealous for you with godly jealousy. Kasi tayo ay betrothed. Ibig sabihin, inihahanda tayo. Ano na tayo betrothed. Yung parang alam mo yung ang betrothed is yung nakatalaga ka na bilang bride. You're betrothed. May usapan na, ikaw na-engage ka na. Hello, may ring na kayo, engage na kayo. Hello, nakahanda na, inaayos na lang ang marriage. Hello. Kumbaga, hindi na pwedeng mapunta pa sa iba. Amen po ba? Naka-betrothed na.
You belong to Him as a promised bride. We belong to Jesus Christ as a church, as a promised bride to Jesus. So wag na tayong padideceive. Biglang may i-eksena pa na serpent. Totoo ba na ganon. Hanggang sa mamaya, wala ka na sa church. Bakit? Napunta ka na-deceive ka na ng serpent. Huwag kang magpapatuloy dyan sa church na yan. Matagal pang darating ang Panginoon, i-enjoy mo pa ang buhay. Hello? Kaya on Friday, wala ka sa church. Bakit? Nandun ka na, nag-i-enjoy muna ng buhay dahil matagal pang dadating si Lord. Sabi pa ng mga, are you with me? O kaya, masyado naman sila legalistic, masyado namang conservative dyan. Ang mundo ngayon, punong-puno na ng mga, nag-e-evolve na ang mundo. Dapat ang church nyo, ganito na rin, okay na, mga ganito. Hello? Hindi nakabanalan yung pinagdadalan sa'yo. Si Satan, dadating siya as like a serpent. He's very crafty. Unti-unti kinukurap yung mind mo. Maya-maya, wala ka na nga, hindi ka na nagpapatuloy. Yung pala, ginamit niya, either na-offend ka, either naboboring ka na. Kung ano-anong gagamitin ni Satan to stop you from attending the church. Kaya I am jealous with godly jealousy, sabi ni Pablo na nagsulat. For I have betrothed you to a one husband. And sino yon? That I may present you as a chaste virgin to Christ. The church has to be presented to Jesus Christ na isang banal na bride. Kahit lalaki kayo, we are church. You belong to one church and we are the church of Christ. So I'm not talking about babae lang po dito. I'm talking about the whole church. Nagkakaintindihan tayo? So your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Kinokorrupt yung mind natin. Napakasimple lang naman ang gospel. Napakasimple lang naman mag-ayos tayo ng buhay natin para sa Panginoon. Ano bang komplikado doon? Pero si Satan, kinocomplicate niya. Ay naku, hindi mo kaya yan. Masyado kang mahina. Ang weakness mo nga, ganito. Hindi mo kaya yan. Huwag ka na magpatuloy dyan. Si Satan yon, hindi si Lord. Si Lord, mahal na mahal niya tayo. Gusto niya tayong magpatuloy sa kanyang pag-ibig. Revelations 19 verse 7, let us be glad and rejoice, and I give Him glory. For the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. Hallelujah! Woo! One day, I'm longing that this church, the bride, the soon-to-be wife, the bride of Jesus Christ, has made herself ready. Woo! Sinong hindi pa ikinasal pero excited ikasal? Looking forward, ikakasal ka. And you're imagining yourself beautiful in white. Tapos, dumating na nga, nag-propose na nga. Hello? And naitalaga na. Naku, si Ate Coisel, wala kasi dito, nandun si Ate Coisel. Si Ate Coisel, nung kinausap kami, nung kanya, kinausap kami nung soon-to-be, manugang niya. Kinausap kami na bago siya mag-propose, kinausap muna kami na iso-surprise nga, blah, blah, blah. Aba, iyak ng iyak si Ate Isel. Siyempre naman, bilang nanay, tapos kakausapin ka ng lalaki na ipapaalam sa'yo, hihingin na ang kamay ng iyong anak. What a joy sa magulang na i-give away mo sa isang gentleman ang iyong anak, 'di ba? Ang sarap ng pakiramdam na binigyan ka ng respeto at hihingin ang kamay ng iyong anak. So that was the bago mag-propose. So alam niyo 'yon, yung parang sa isang babae naman, nasa isang relationship, masarap sa babae na this is it. Bigla kang sinabihan na, will you marry me? 'Di ba, Sister Feb? Napanood ko yun. Na parang sinurprise ka niya, will you marry me? Parang, alam mo yun, nakaka-bless, diba? Nakaka-excite yung ganong bagay. Akala mo, ay wala siyang planong pakasalan ako. Wala siyang planong, will you marry me na term. Walang ganon. Hindi bigla na lang, magugulat ka na lang from nowhere, biglang merong surprise pala, will you marry me? Sasabihin sa'yo. So parang, what a joy sa babae na
magkaroon ka ng joy na tratratuhin ka niya na will you marry me. Parang ganun, 'di ba? Kagalakan sa mga kababaihan 'yon. Kung sa mga kalalakihan, excited sila paano nila iso-surprise at paano nila paplanuhin ang pagpo-propose nila. Sa babaeng nakatanggap ng proposal, hindi mo rin ma-explain yung feeling na na-proposean sila. Hindi ko pa naiintindihan 'yon kasi hindi ko pa alam 'yun. Pero sinasabi ko lang 'to na parang that feeling of proposal on the part of the guy preparing and dun sa pinroposan, how much more kung wedding day na. Matapos kayo nag-prepare ng lahat-lahat, it's the wedding day. Sabing ganun dito, let us be glad and rejoice and give Him glory for the marriage of the Lamb has come. Marriage na to, wedding na to, and His bride has made herself ready. On that glorious day na nasa altar na, maglalakad na yung bride at ang groom nandoon na nag-aantay, umiiyak, excited, hindi niya ma-explain kayo nararamdaman niya. Mga tatay, mga husband, nangyari ba sa inyo to? Na-excite ba kayo? Or ako lang ang nagkukwento dito? Asan na wala akong naririnig. Asan na mga tatay dyan? Asan na mga husbands dyan? Nung naging groom din kayo, anong naramdaman ninyo? Tinitingnan nyo, pinandidilatan nyo lang ako si Pastora, parang wala akong naramdaman. Sino dyan ang excited nung kayo ay ikinasal na maglalakad pa lang yung babae, yung wife ninyo sa aisle, kayo kinakabahan? Ano pa ba? Nai-stress. Naiiyak. Ano pa? Tapos, makikita nyo kaganda-ganda naman ang bride na yon. Siya ba yung mapapangasawa ko habang naglalakad in white? Iyak ka. Bakit? Yung emotions mo na, ang ganda-ganda pala niya. Hello? Ang ganda-ganda niya. Hello? Are you with me? Kayo naman ang mga bride, nung naglalakad kayo, asan dito yung mga beautiful brides? So naglalakad. O si Mara kasi fresh. Di ba habang naglalakad ka sa aisle, habang papunta ka doon sa harapan, are you with me? Imagine ninyo sarili ninyo. This is it. The bride has made herself ready. Di ba, Alex? Anong pakiramdam? Ano yung pakiramdam ninyo bilang mga, nire-refresh lang natin yung mga ikinasal dyan na kinikilig nung mga panahon na yon. Sana hanggang ngayon may kilig factor pa kayo. So, isipin nyo yon. Let us be glad at kami naman ng mga audience na nanonood, excited din, naiiyak din, hindi mo alam kung anong pakiramdam din namin kasi wow, grabe, nakaka-amaze. I know the love story of this couple. Hello. Saksi ako sa love story nitong mga to. Alam niyo yun, kapag ka nanonood ka, tapos naiiyak ka din kasi finally, ikinasal din sila. Amen. Yung mga ganon, eto na, finally darating ang araw, ikakasal ang church to the bridegroom, Jesus Christ. Ako bilang pastora ninyo, ito ang goal ko sa buhay, na makita kayo lahat kasama ko bilang bride of Christ, preparing for that big day. And we will all be glad, excited tayo. We will not back down, we will not back out. Hindi tayo mawawala ng ganang magpatuloy sa Panginoon. Excited tayo to serve the Lord. Minsan, tinatamad tayo, pero nilalabanan natin ang katamaran natin kasi we want to be a glorious church. We want to be part of that glorious church. Bawat isa sa atin, part ng glorious church. Hindi lang si pastora dapat. Hindi lang yung mga leaders na nandito at nagpi-play. Hindi lang po yung mga tumatayo dito. Bawat isa, sabi mo sa katabi mo, pati ikaw, pati ikaw, pati ikaw, pati ikaw. Lahat tayo. Lahat tayo part of the glorious church. Even yung mga bakanting upuan dyan, dahil wala sila dito. Lahat. Pero para maging glorious church, we should live a holy life. Let us decide, and doable naman po ito kasi kasama natin ang Panginoon. I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah! I can
who gives me strength. Lord, ang hirap. Kaya mo yan, anak, sabi ni Lord. He's cheering for you. Press on! Press on! Press on! Ipagpatuloy mo. Malapit na ang finish line. Malapit na dumating ang Panginoon. Kung Kristiyano ka noon pa, ilang taon ka ng Kristiyano, it's getting nearer and nearer the coming of the bridegroom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you with me? Are you excited? Sana po naiintindihan nyo yung kinaka-excitan ko. Because we serve a holy God. Let us stand up in the presence of the Lord. And this is an invitation. And worship team, let us just prepare day and night, night and day. Let worship arise. Yun po yung awitin natin as we hallelujah. This is an invitation ng Panginoon sa bawat isa. All eyes closed. Huwag natin pakalmanan ngayon yung katabi natin. Kanina, kalabitin mo, sinasabi ko, kausapin mo. Pero ngayon, huwag muna kayong mag-usap. Tayo lang muna, kayo at si Lord. I just want you to talk to God. And kilala mo yung sarili mo. No condemnation. I don't wanna condemn anyone. Kasi alam ko yung struggle ng bawat isa sa atin. We struggle. Every day we struggle to do good or not. We struggle. May mga pinapagawa si Lord. Hindi natin nagagawa kasi yung flesh natin minsan, yun yung nasusunod. So we struggle. But I am calling you to separate, to be separate before God. Lord, I want to serve you. Lord, gusto kitang masunod sa buhay ko. Gusto ko, Lord, bigyan kita ng kaluguran, Panginoon. Lord, I want to serve you. I want to serve you holy, buong-buo, and holy before God. I just wanna invite you in the altar. Mag-altar call ako ngayon. Come before God. If you really want to live a holy life. If you want to let God rule in your life. Surrender to God. Lord, I wanna surrender to you, Lord. Hindi madali, pero heto po ako, Panginoon, with broken hearts, with broken lives. Alam ko, wala akong pwedeng ipagmalaki sa'yo, pero Lord, narito po ako, Panginoon. Come before God. The altar is open for you, kapatid. All eyes closed. Between you and God, I invite you to come and just talk to God. As you come before God, nalulugod ang Panginoon sa pag-surrender mo ng puso mo, ng buhay mo. And you forget about the past. Jesus is inviting you to pursue holiness. Jesus is inviting you to be part of the bride of Christ, the church. God wants you to be part of the glorious church of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige kapatid, huwag kang natatakot, huwag kang nahihiya. I'm inviting you to come and tell God, Lord, here I am. Here I am, Lord. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil, Lord, dahil ang dami kong mga kahinaan, I am broken. Marami akong mga hindi nakakalugod sa iyong nagagawa, pero nandito ako, Panginoon, Lord. I want to be that bride of Christ. I want to be the part of that universal church, the body of Christ, the church of Christ, the bride. Hallelujah. Thank you, Jesus.
things. Thank you, You Jesus. deserve the glory. Hallelujah. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Walang You are condemnation. worthy of it It's between you and God. all. God is calling you to pursue holiness. God is You are calling you worthy of it all. to live a glorious life. For from you are all things. Thank you, Jesus. To you are Hallelujah. all things. Ora basika tarabashanda rabashanda ririri. Ora rarabasika tarabashanda rabasika rarabakaya. Ora rarabasika tarabasika rarabakaya. Sira rarabasika rarabashanda rarabasika rarabakaya rarabakaya rarabakaya. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Kayo na mga nasa likuran or hindi kayo makalapit, nahiya kayong makalapit, talk to God. Let's just talk to God. Let God take over. Let God take over. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, have your way in our midst. Holy Spirit, kumilos ka sa aming mga puso, Panginoon. Baguhin mo po kami, Panginoon. Lord, sa mga bagay na hindi po nakakalugod sa iyo, ikaw po ang umayos sa amin, Lord. Lord, ayusin mo po kami, Panginoon. Lord, di po namin alam kung paano mag-uumpisa. Saan kami, Panginoon, Lord God. We're lost, oh God, sometimes, Lord, what to do. Pero salamat, Panginoon, sa biyaya mo, sapat ang biyaya mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, we desire, oh Lord God, to give you glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. You are worthy of it all. Sige po, awitan natin ang Panginoon. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You are worthy of it all. Siya nga po, Panginoon, Lord. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things. Yes, Lord God. And to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise from this church, from our lives, O Lord God. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense Lord, arise. hayaan mo na mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, kapurihan, O Diyos. This incense, O God, will be a sweet-smelling aroma in your sight, O Lord God. Lord, na nalulugod ka sa aming mga papuri, nalulugod ka sa aming mga buhay, O God. That we present our bodies as a living sacrifice, holy, acceptable before you, Lord God. Day and night, night and day, let incense arise. Yes, Lord God. Day and Let this night, incense, night and day, Lord, let kung mailan lang incense sa'yo, eto kami, Panginoon, broken. Eto kami with so much weaknesses, Lord, coming to you, coming before you, offering our bodies as a living sacrifice. Lord, mortify, crucify, Lord, all the things that are not godly. Crucify the flesh, crucify the deeds of the flesh, crucify, Lord God, the pride of life, the lust of the eyes, crucify, Lord God. Lord, di po namin kayang mabuhay nang wala ka sa buhay namin. We come to you, Lord, and we bring
contrite heart, night and day, a broken life before you, Lord. day and night, night and day. Thank you, Jesus. Incense around. Hallelujah. Thank you, Jesus. Night and day. Thank you, Lord. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. You are worthy of Thank you, it Jesus. all. May ginagawa po ang Panginoon sa puso ng bawat isa. Far from you are all He is here. things, and Maaring to you inooperahan are niya ang puso mo ngayon. Tinatanggal you deserve the glory. yung mga bagay na nag-struggle ka. Lord, ang hirap. Hindi ko alam paano ko lalabanan nito. As you open your heart to God, He is our great surgeon. Inooperahan niya ang puso natin. Tinatanggal niya mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Tinatanggal niya ang katigasan ng puso natin. Pinapalitan niya ng heart of flesh. He is here. He's our comforter. He's changing us from glory to glory. Hallelujah. Thank you, Lord God, for your presence in our midst. Lord, that we will be glorious before you. That this church will be glorious, oh God. Hallelujah. That you are making your bride ready, Lord, for the marriage of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. We're so excited. We're so excited, Lord God, for that day, Lord. For that glorious day. The marriage of the Lamb, oh God. Lord, that I will present this church, oh God, before you, Lord. A glorious bride, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Humingi ng kapatawaran, O Lord God, sa pagbaliwala po namin ng iyong presensya. Lord, patawarin mo po kami, Lord, as a church, kung naiwan na po namin, Lord God, yung pinaka-basic, and we're so busy of so many stuff and many things, O Lord God. Ngunit yung aming pag-iigay, pag-aayos ng puso namin, ng buhay namin, bilang isang glorious church po, Panginoon, ay nakaligtaan na po namin. Lord, we're so worried about many things like Martha, but Mary choose the better things. Lord, the best thing is your presence. Hayaan mo, Panginoon, manumbalik kami, Panginoon, as your church and as your bride, Panginoon. Marami pong salamat. Inaayos mo kami, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And Lord, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami. Muli mo kaming inayos, binago, pinaalalahanan, Panginoon. Sa oras pong ito, patuloy ka naming itataas, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa araw na to. Muli ka naming dinadakila. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray and we declare, Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Sinong excited? Sinong excited sa pagdating ng ating bridegroom? Sinong excited? Tanong yung mga katabi, are you excited? Are you excited? I am excited. More than the wedding of anyone here, ang excited ako na dumating po ang ating Panginoon. Amen. Tinatawagan ko po si Sister Michelle.